So yung pwede nyo lang maging pagkakamali is kung ganyan yung pagkakalagay nyo. So yan, ganyan po yung tamang pagkakalagay ng extension support natin. Pinakamahirap na part lang sa paglalagay ng engine support is itong huling tornilyo or huling ehe. Yan yung kinalabasan. Nagkaroon na siya ng awang dito. Magandang umaga po sa inyo, Moto Arc here. At sa video ito ay lalagyan natin ng extension, engine support, itong Honda Click version 2 ng tropa po natin. So kakatapos lang po natin mag magic lowered fender fitment at angat tube dito sa front part ng motor, kung kaya naman may tindig na po yan kahit papano. Hindi siya sobrang sagad, saktuhang tindig lang yung pwedeng pang daily, pwedeng pang long ride. So yung kay Scarlett mas mababa ng konti dyan, pero ito saktuhan lang yan guys. So kung gusto makita yung video, ilalagay ko yung link sa description. So ngayon syempre tapos na tayo sa tindig sa harap, lalagyan naman po natin ng tindig sa likod. So para humaba ito or umusog ito. So yung purpose kasi or yung gusto kasi ng owner na to is humaba yung wheelbase niya at ayaw niya nang may sobrang awang dito. So nakikita niya rin kasi mga Indo-Indo concept na nakatindig na click, o kaya naman ayun, nahumaling din siya at gusto niya ring tindigan yung motor niya. So tinuloy-tuloy niya na guys. So yung gagamitin natin ngayon, extension engine support. So first time ko lang din maglalagay nito at nanood na po ako ng ibang tutorial sa paglalagay nito. Yung kay Scarlett, yung nilagay natin is ES po siya, galing kay Ken Ramos. Ayan, buo siya guys, buong ES siya. So pinalitan natin yung stock ES natin ng mas mahaba, plus 2.5 yan guys. Ayan, kung hindi nyo makita, ito yan, Ken Ramos. Ayan, base sa XP natin guys, ayan o, Ken Ramos. Base sa XP natin is wala namang naging problema na pag long ride pa natin yan sa Sagada. May mga video naman tayo dyan, check nyo na lang. Tsaka may mga video tayo ng pag-install po nyan ng ES po na yan. So yung extension engine support naman guys is iba po siya sa ES. Yung ES kasi buo siya yung engine support natin na plus 2.5. Ito from the word itself, extension, pang extend lang po siya doon sa stock na ES po natin. So yung stock na ES po natin is idudugtong po natin dito, tapos isasaksak po natin doon sa chassis. Mga konting modification lang dito, lalo na kung plus 2.5 pataas yung bibili nyong ES. Tulad na lang doon sa motor natin plus 2.5, nag-adjust po tayo ng brake cable. Yung brake cable natin nire-route po natin sa harap para umabot sa likod. Kasi may mga tatanggalin tayong clip para yung cable hindi mabana, tulad na lang sa may throttle yung dalawa, tapos yung mga wires mamaya pakita ko na lang guys. Sa paglalagay pala niyan, actually nilagay na to ng first owner, kaso mali yung paglagay niya, palagay ko, kasi sumasaya daw sa throttle body. Dapat itong box parang ganyan yung posisyon niyan pag nilagay, para hindi sumayo yung new box. Yung pagkalagay siguro nila ganyan. So malaki yung difference kapag ganito yung pagkalagay nyo compared sa ganyan, kasi magkaiba yung posisyon ng box. Itong box kasi na to, paglalagyan nung parang suksukan nung ES po natin. So kapag baligtad yan, mali yung pasok nyo, is possibility mali din yung posisyon ng buong likurang part ng motor nyo. So yung posisyon ganyan guys. Basically yun lang naman yung concept, susuksok natin para humaba itong wheelbase po niya. Susuksok lang natin sa stock. So para gawin yan guys, may pakita ko sa inyo ito tutorial. Medyo raw lang to kasi may maraming pa tayong video kay Scarlett na kailangan gawin. Tatanggalin po natin to side skirt. Pagkatanggal ng side skirt, tanggalin po natin to. Ayan, may 80mm. Ito po yung brake cable guys kasi mababanat yan. Also tanggalin na rin natin dito. Luwagan natin yan. Ito naman yung throttle cable. Baklasin natin to kasi mababanat din yan guys. Kumbaga parang i-ano natin yan iusog natin tong part na to, tong part ng engine, saka itong part na to. Kung kaya naman yung mga nakadugtong na wire, kailangan nating ayusin, kailangan nating baklasin. Ito pwede tayong maglagay ng parang extension na bakal, tulad ng ginawa natin kay Scarlett. Check ko check natin. Ayun naglagay tayo. Ito siya guys. Ayan.
Ito, nakadugtong talaga yan dito. Dito yata kung di ako nagkakamali. Ito kasi aftermarket. Nakadugtong na to dito. Ngayon, tong bakal na to, yun yung parang nag-extend kung bakit lumayo to, tsaka umabot. Ngayon, kung di natin ilalagay to, mababanat yan. So, pwede magka-problema sa pag-throttle natin. Also, itinanggal ko to. Ayan, tong clip kasi banat to. Alam ko dalawa yung clip na tinanggal ko dyan eh. Ayun pa yung isa guys. Tago ka pa ah. Ayun, nandito sa likod. So, tatanggalin nyo lang dito. Nakadugtong kasi yan dito. So, para bumanat siya. So, dito, ganun din, same. Ayun, tatanggalin natin to guys. Ito. Hanap tayong extension na bakal kung meron pa tayo. Tapos, yun dito. Yung sinasabi ko. Ala, hindi kita pala dito. So, mamaya, pagkita ko na lang, tanggalin muna natin itong mga side skirt. Sa pagtanggal ng side skirt, may tornilyo lang naman dito. Tapos may clip po sa ilalim yan, yung blue. So, yung blue na yon, usog lang natin. Tapos kung buo pa yung mga body clip nyo, may body clip yan dito sa ilalim. Tapos yun, pwede na natin siyang mabaklas. So, yung hugot nyan paatras. So, tanggalin lang muna natin side skirt. Tsaka yung mga brake cable guys, na nandito. Tsaka dito. Also, yun dito. Date, natanggal na po natin yung side skirt. Tapos nabaklas na po natin yung nut dito para sa throttle cable. Ayan, isang nut lang yan, 10mm. Tapos yung sa may bangka guys, ayan, baklasin nyo rin yung part na to. Ayan, ito, may isang tornilyo dito, tapos 10mm dito. Tapos ibaba natin para mahagilap natin tong isang tornilyo dyan. Tapos iyan ko lang ng side stand para hindi nakaharang. Tapos dito sa kabila, siguro last time natanggal na nila. And kasi nung hinagilap ko natanggal na oh. Kasi nga yun, tinanggal na nila to. Tinry na po nila yung ES. At yun, hindi po successful yung ginawa nila. By the way, kung di pa nabanggit kanina, plus 3 po itong nabili nila. Mas mahaba siya compared dun sa ganito. Scarlett kasi plus 2.5 lang yan. So wala tayong adjustment, yung cable lang talaga. So ngayon sa mga plus 3 or 2.5 pataas, katulad nga ito plus 3, plus 3.5, plus 4, ang magiging problema natin dito, check natin yung cable kung kakayanin pa. Kasi sa 2.5 saktuhan lang eh, nire-route na natin, saktuhan lang din. Yun pa yung problema ko. Tapos itong airbox, dahil medyo mag-i-slide itong shock natin, magiging tabingi kasi yan eh. Ngayon tatama yan dito panigurado. Sa akin kasi malapit na eh. So kailangan natin siyang i-adjust papunta dito sa harap para hindi tumama. Ngayon may dalawang option dyan eh. Pwedeng initan to, baloktot, kaso papangit eh. At yung isang option, bracket dito sa mga tornilyuhan. Ayan, bracket, which is ito, yung pang kalso. Ito yung galing pa to kayan eh. Galing pa to dun sa previous nitong ES ko eh, kasi may libre siyang tatlo. Eh yung dalawa, ginamit ko na yata. Check ko lang ah. Kasi alam ko ginamit ko. Yung kabila, yun nga, doon sa may throttle cable. Pero yun, isa na lang natin natira. So parang tornilyuhan dito, yung sa dalawa, pati doon sa kabila. I-tornilyo natin dito, tapos dito. Para mag-adjust siya, papunta sa harap. Tatlo yung kailangan, isa pala yung nakikita ko. So sana makita ko yung iba. Kasi for sure, adjustment yung gagawin. Kung di naman natin makita, try natin paraanan, flat bar, mga ganon. Check na lang natin yan guys. So yun, dahil napaklas na po natin yung mga dapat baklasin dito sa gilid, ang mga cable, brake cable, tapos throttle cable, tsaka yung doon na clip, pwede na natin baklasin. So kailangan pala, take note lang, may nakasandal na dito or may pangkalso kayo sa ilalim, may bangkito, so naka center stand para hindi bumigay yung gagawin nyo. So try muna natin baklasin yan, tapos mamaya babaklasin natin itong shock natin para mahila po natin. So kailangan kasi maganda yung alignment po natin pag nilagay na natin to, maganda yung pagkakalagay. So may babaklasin po tayo mga nut dito. Ito ulo pala ng bolt yan. So kailangan natin ng pangkalso dyan. Kung di ako nagkakamali, 14 yan, yung mga yan. Tapos sa kabila yung ano nila,
nut. Ayun yung nut. Ito, isa. Kailangan natin munang baklasin yung buong ES. Ayan, para ano, ma-shoot natin ng maayos to. Though di ko sure kung ito lang yung tatanggalin, kung kaya, kung itong part lang na to, itong ehe. Pero yun, baklasin na natin ang buo. Sa kabila, 17, kung di ako nagkakamali. So yun, baklasin lang natin yan, lagyan natin pang kalso sa likod na 14, tas dito 17. Ginamitan na natin ang impact wrench guys. Ayan, matanggal na natin to. May pit yung mga yan. 17 guys. Yung isang impact wrench nandun, nauna ko tong nahagilap, kaya ito yung una kong kinuha guys. Tapos dito nakaharang siya nakaharang siya, so pwedeng tanggalin nyo muna itong pipe nyo guys, kasi hindi nyo masasaksakan ng impact wrench tabingi. So yun, tanggalin muna natin itong pipe para walang nakaharang. Yun, baklasado na po yung pipe po natin guys. Baklasado na, naka-open na yun dito. So kapag impact wrench pala, hindi nyo na need ng pang kalso or pang pigil dun sa kabila. Pero ako kasi kay Scarlett, ang alam ko, nilagyan ko pa ng pang kalso kasi umiikot siya dito. Pero try natin ngayon kung iikot siya. O diba? Ipasok lang natin or ipalubog yung ehe papunta doon sa kabila para matanggal tong stock ES natin. So pwede kayo gumamit ng mahabang katulad nito, tapos martilyo o rubber mallet para lumusot. Yun, take note lang baka lumubog to. May pangkalso na tayo dyan guys. So kung may katulong kayo na mag-aalalay, mas okay. Pero kung mag-isa lang kayo, make sure nyo nakapatong, naka double stand para safe pa rin kayo sa paggawa. Yun, lumubog na yun dito. Try muna natin dito. Nagtago yung kabila Iyan. Pag mga ganyan, magdi-disalign na talaga siya. Mahirap na siyang agilapin. Pero pwede nyo naman natin hilain dun sa kabila. So ayan nyo, dyan lumusot na siya. So yun din dahilan ba't tinanggal natin to. Kasi masisira niya to if hindi natin tinanggal yan. So ilayin lang natin gamit to. So ito, gamit ko to dun sa tool natin. Ayan. Kaya convenient talaga pag may mga tool set kayo. And ito, pwedeng plies, pwede pang hila, tas adjustable. Ayun, mapersa naman to Ayan, hilain lang natin siya. Parang vice grip siya na pinaghalong plies. Ewan ko anong tawag. Yun, tanggal na yung isang ehe. Ito yung tuyo walang grasa. So proceed tayo dito sa isa guys. Yan hanggang lang dito. Yan, kamay na natin. Yun, baklasada na. Ayun, wala ring grasa. So sa akin kasi, nilagyan ko ng grasa para smooth. So yan, pag natanggal nyo na yung dalawang ehe guys, huwag di kayo magkakamali sa paglagay. Kasi magkaiba yung sukat ng dalawang yan. Ito, tandaan nyo, yung isang mahaba dito sa unahan, itong maikli dito sa likuran. So pagkatanggal niyan, alalay kayo guys, kasi yung motor natin parang ano na siya, wala na siya ng lakas kasi magkaiwalay na po yan itong engine part at itong front part. Kaya sasayaw na po yan Ingat po kayo sa dapat matibay yung ilalagay yung pangkalso, medyo malapad. So yan, sa ES po natin para matanggal siya guys, pwede natin hilain yan. So hindi ko pa siya mahila ngayon. Kailangan natin iusog itong likurang part dito sa unahang part. So hihilain ko lang yung unahang part guys para matanggal natin ng maayos yung ES. Ayun, nahila naman natin kasi kung makikita nyo, malayo na siya dito sa butas. Tapos bumaba na siya Ngayon, check natin yung rubber bushing kung okay pa din. Ayun, okay pa naman yung rubber bushing niya. Nasa bagay, nasa 11K odo pa lang. So ito po yung stock po na ES ng ating mga motor. So yung purpose nito basically para magkaroon po ng suporta between engine po natin tsaka itong front part or chassis part. Kasi itong part ng engine natin kailangan nag-i-swing po siya. Depende sa lubak, depende sa dinadaanan. So ito pong point na to, itong point na yan, dyan po nag-i-sway or nagpe-play po yung ating mga engine. Kaya kung makikita nyo, kapag nag-play yung shock po natin, umaangat baba itong part na to. Parang magkihiwalay po yung play niya dito sa body ng motor. So yung ES po natin,
gawang manufacture. Kaya sobrang tibay po niyan. Sobrang ganda oh, pagkakagawa. Solid na solid. Matibay yung bakal na ginamit dito. Kaya yung iba, ginagawa, minomodify to. Ito pa rin yung gamit na ES, pinapa-extend lang nila. So, hinahabaan. Yun yung tinatawag na modified ES. Si The Modifier, alam ko ganun yung ginagawa niya. Pero yun, may mga aftermarket tulad ng sa atin, Kent Ramos. Subok na rin naman. So, kung gusto nyo ng ganun, lalagay ko yung link sa description. Tapos, meron din si Hakfin. Ilalagay ko din sa description guys. May bago siyang labas. So, lahat ng mga magandang ES, ilalagay ko yung link sa description kung gusto nyo ng maka-order ng ES guys. Yung sa akin 2.5 for idea. Ito, ayan, 0-0 pa to pag stock lang. Ngayon, pag in-extend po natin siya, doon pala magkaka-plus. So, itong nabili po ng tropa natin, plus 3 daw to, plus 3. So, yan, pag plus 3, medyo mahaba-haba na to. Mas mahaba pa to niyan kaysa sa akin. Mas malapit siya sa gulong. Ayan, pero try na lang natin. So, yung binabanggit ko kanina na pagkakalagay, dapat ganyan. Nakatalikod guys Wait lang. Nalito na rin ako Ganyan. Ganyan take note. Tsaka itong ES na nabili niya, extension ES. Dalawa na yung bakal. Yung nakita kong sa video, isa lang yung bakal dito. Itong taas lang. Ito dalawa na. So, mas pinatibay na nila, no? Tsaka ano naman to. Subok na rin tong mga extension ES na to. Pang extension. Subok na rin naman marami ng nakagamit nito. Tsaka hindi naman siya palyado. Hindi naman siya agad nasira. Kasi solid din naman yung bakal. Tsaka i-extend mo lang naman yung stock ES. Yun yung pagkakalagay sa kanya guys. Ito yung box. Medyo nakapababa siya. Tapos yung maluwag na part, yun nandito sa likod. So basically ganyan yung lagay niyan. Ipapasok natin to dito. Tapos yung isang ehe, shoot natin dito guys. Dito pala dito. Itong ehe dito yan guys. Itong mahaba dito yan. Shoot natin dito. Lulusot yan dyan. Kasama na yung bagong ES. Ngayon itong maikli, stay still siya dito. Ayan, kung makita nyo, malaking clearance niya dito. Kasi may pa tayo dito. Ayan pa yung engine Swak lang siya dyan. Tapos lalagay na lang natin nut, diba? So yan, dito yan. Tapos itong mga tornilyuan na to mga guys, mga loads, dito yan, dito natin ilalagay. Kabilaan. Ewan ko ba't dito nakalagay yan. Ito yung ipit natin. Lagay natin to dito. Ito yung ipit dito sa chassis. Yan, dito. Huwag nang pansinin yung butas na yan. Yan lang yung pinagtanggalan nito ang bangka natin. Itong butas na to, yan. Yun. So lagay lang muna natin to, grasahan natin ng konti. Tapos ito, shoot na rin natin to. Ito muna pala, shoot muna natin to. Tapos tanggalin natin yan. Nagrasahan na natin siya guys. High temp yung gamit ko. So yung mahaba, ayan dito yan. Okay, malilito. Ito, itong bushing, shoot nyo lang dyan guys. Shoot nyo lang yan dyan. Tapos ito, pwedeng lagyan natin ng cable tie. Para hindi siya matanggal kasi hindi na siya susuksok dun sa chassis natin. Dito na siya susuksok niyan. So, ang purpose nito para hindi siya magbakal to bakal. Yung suksukan kasi niya guys, nandito. Ayan yung stock ng suksukan. Pero di na natin siya isusuksok doon. Yung sa akin, nakasuksok kapag buong ES yung binili nyo. Nakasuksok siya. Doon. Yung mismong ES, susuksok siya doon. Tapos ayun, naka-cable tie yung atin. Kita nyo? Nandun naman yun sa isang video ko guys. Tapos yun, buti na lang may cable tie tayo na binili recently, no? So lagyan lang natin to. Lagyan lang muna natin bago natin saksakan. So yung cable tie, dadaloy dito yan. Siguro tig dalawang cable tie dito. Tapos dalawa dito. Yan, dadaan siya dyan guys. Para matibay. Okay, sana yung malaki. Medyo parang medium size lang to. Pero goods na. Kaysa sa wala. Ayan, matibay-tibay rin naman to Dalawahin ko na pala. Kasi manipis lang to, baka matanggal Iya. Siyempre pag okay na, gupitin nyo. So yung pwede nyo lang magpagkakamali is kung ganyan yung pagkakalagay nyo. Or ganyan. Pero take note, ganito. Inuulit-ulit ko kasi ito yung pinaka-importanting part Ayan, ganyan guys. Ganyan Pwede yung screenshot. Ayan, screenshot nyo. Ay, hindi. Mali ako. Mali ako. Ganyan. Ganyan, sorry. O, diba? Pati ako nagkakamali. Ganito. Kasi yung bolts, nilipat na natin dito So, dito na yan. Ayan. Ganyan yung pagkakalagay niyan, guys.
kayo magkakamali. Kasi pag nagkamali kayo dito, sasayad yung throttle body nyo. So yun, ayan guys, check nyo yung fitment natin. So yan, ganyan po yung tamang pagkaalagay ng extension support natin para hindi po sumayad yung ating mga throttle body dun sa U-box po natin. Ayan, take note nyo na lang yan guys. Tapos, swak nyo yung butas, swak nyo siya dito sa butas. Ayan, kapag kulang, pwede nyong galawin. Tapos, pwede na natin pasok to. Iyon. So, may konting awang lang siya. Pero palagay ko, ox naman yan. Pwede nyo lagyan ng washer. Nasa inyo na, pero try natin higpitan ng todo. Para magano siya, fit. Di naman gagalaw yan kasi may calcium na siya dito eh. Lalagay na natin yung nut dito. So pwede na natin higpitan yan guys. Wala na tayong adjustment na gagawin dyan. Dito na lang mamaya. Tsaka yun dun sa likod. Okay. Pwede rin naman dun na natin higpitan, pero tayo higpitan na natin dito. Tapos 17 dito sa nut. So paigpit tayo guys. Higpitan natin. Gap kanina, nawala na siya. So yun yung sinasabi ko, kapag nahigpitan na, alam ko mawawala din yan kasi magko-compress siya ng konting-konti, slight. Ayan, yan yung itsura niya guys. Yung mga sobrang grasa, tanggalin natin. Ayan. So yun, pagkatapos po natin dito is diretso na po tayo dito sa tornilyuhan sa chassis. Ito iuli natin yung dito. So unahin natin yung dito guys, pero hindi muna natin higpitan kasi titignan pa natin yung alignment. So yun, madali lang naman ilagay ito. Tanggalin nyo lang yung bolts, tapos i-retread nyo, iipit natin siya dito sa butas ng chassis natin. I-fit ko lang siya kung swak siya dito sa loob. Ayun, swak naman siya. So paloob po yung extension engine support natin. So sa diskarte ko sa bolts guys, nakapasok to, ganito yung posisyon, tapos nasa labas yung nut po natin. So para pag nagbabaklas tayo, kung babaklasin man natin, mas magaan. So yung kakalsuan natin yung sa loob. So yan, i-fit in lang natin siya dito sa isang butas guys. Itong isang bolt, ayan. Tapos ito yung nut. Pwede pa natin lagyan ng washer, pero ako wala akong extra washer. Pwede naman yan. Lagay ko na yung nut dito guys. Take note, di ko muna siya higpitan kasi i-fittings pa natin mamaya. Tingnan natin kung pantay siya. Yun. Ito sa kabila, ganun din naman. Ayan, di ba? Law-law pa siya ngayon, syempre. Higpitan lang natin ng konti para medyo hindi siya masyadong makalas. Ayan, ganito yung sinasabi ko, para pag mag-higpit, magluluwag, yung pangkalso natin nasa loob. Ayan, 14 close wrench, tapos second wrench sa labas or impact wrench, di ba? Hindi mas reliable kaysa sa loob tayo maghigpit. Ayan, ganun din sa kabila. Okay na, hindi muna natin todo para magalaw pa natin. Tapos doon naman sa kabila, pitin natin, kalson sa likod, sigpit. O diba, basta reset yung gamit nyo, hindi kayo mapagod tanggal baklas. Ito, ikot-ikot mo lang. Medyo nagagalaw pa naman natin. Yeah. Pinakamahirap na part lang sa paglalagay ng engine support is itong huling tornilyo or huling ehe. Kasi ang hirap ipantay nito. Danas ko yan sa click ko. Halos magpatulong na nga ako eh. Pero ayun, kailangan lang natin iabante ito, yung part na to, or tanggalin itong shock natin. So kapag natanggal yung shock, mas madali po nating magagalaw itong frame ng motor natin at may align nito. So pwede kayong humanap ng katulong para magawa yon, para may taga-alalay. Habang sinusuksok nyo, gumagalaw to. Tapos ma-align nyo siya, masuksok nyo hanggang dun sa kabila. Pero tayo, try natin mag-isa guys kung kaya ng powers. So by the way, bago pala yon, dahil plus 3 pala tong ES natin, extension engine support, babaklasin natin tong airbox, tong tornilyo dito sa ilalim. Kasi kahit anong hugot natin, tatama siya dito. So baka pumigil itong airbox cover natin, itong mismong airbox. So yun doon, dalawa dito, tas isa doon sa kabila, para maglinto or bumaluktot ng konti, humiga siya. Tama siya dito, ayan ako makikita yan, tama na. So yun, nabaklas ko na yung tatlong nut niya or yung bolt. So dito dalawa, tas doon sa kabila isa. Ngayon, nagagalaw naman natin. Kaso, yun nga, kailangan pa rin natin tanggalin itong shock. Yung ilalim lang naman.
Tapos adjust natin, check natin para makita rin natin kung gaano kalaki natin to usog. So 12mm dito para sa bolt na yan. Ano yung sinasabi ko, pag natanggal natin yung shock, pwede na siyang gumewang oh. Ayun oh, ito lang hawak natin pero pwede na siya tumumba. So patulong kayo guys kung medyo nahirapan kayo. Lumusot din guys. So medyo napagod lang, kailangan nyo talagang tansyahin kung kailan siya, kung saan siyang part papasok. Kailangan nyo hilahin yung harap. Tinanggal ko na nga yung andito eh, kalso. Mahirap siyang i-abante pag may kalso. So yun, tips lang din, tanggalin nyo na yung kalso pag magila kayo. Yun, napagod ako. For 10 minutes ko rin siyang tinatansya. So mas maganda may katulong, pero tayo nagawa naman po natin siya magsa. So lalagay na lang po natin yung nut dun sa kabila. 14mm nut clockwise. So check ulit natin yung alignment kung nagalaw. Pag align na, all goods na tayo. Yun no, pantay na pantay. Ayun, di ba? Walang gewang. So okay na tayo, all goods na tayo. Nakabit na natin yung ES. Yun na yung pinaka goal natin, makabit yan ng maayos. Ngayon, yung mga side effects po niya, punta naman tayo doon. Itong shock, tinry ko ilagay kanina. Tignan nyo yung tama sa airbox natin. Sa throttle body, tama din siya. Ngayon kapag naka-center. So ito yung pwede nating ma-encounter guys. So sa side pala yung U-box natin sa throttle body. Kapag inigpitan natin yung mga nuts ng ES na naka-center stand siya. O kaya naman tinry ko siyang luwagan tapos higpitan ng hindi na naka-center stand. Yung tips natin pala pag sisikipan siya, kasi kanina sumasayad nung naka-center stand. Ngayon binaba natin pagka-center stand, medyo lumog yun dito. So pwedeng gawin natin yun na nakababa muna yung center stand bago natin sikipan. Tapos try natin mamaya kung kapag center stand sinikipan natin, wala sayad, all goods na yung plus 3 ES natin. Then all goods na po tayo dito sa ES natin. Malayo na po siya sa throttle body. Hindi ko lang naipagita kanina pero yung unang lagay po natin sa kanya, sub-sub siya dito. Tumatama may mga bakat na eh. So tama siya dito. So nung unang lagay kasi natin naka center stand. Ngayon tinry ko siyang hindi naka center stand, naka side stand lang. Yan yung kinalabasan. Nagkaroon na siya ng awang dito. So kailangan nyo munang luwagan itong part na to, tapos i-side stand nyo, tapos dun po kayo mag-start maghigpit. So pwede nyo pa pong ma-adjust, depende sa gusto nyo. Ang titingnan nyo lang dito, basta huwag siya masyadong nakapatusok na ganyan, kasi na-adjust pala siya guys. So kung sa yung throttle body nyo, pwede nyo siyang i-adjust habang naka-side stand lang. Pag naka-center stand kasi, pepersan niya po pataas, kaya naman tumatama dito. Tapos ayun, dahil na adjust po natin siya na maayos, yung dito sa part na to guys, kahit plus 3 siya, hindi siya sumay dito sa airbox oh. Ayun oh, naka-center na yan. Tapos yung dito, wala na tayong ginawang adjustment na bracket. So yun, for idea na lang din sa inyo ng mga gagawa nito. So yung pinaka-concern nyo lang naman siguro dyan yung sayad dito. Tinignan ko lang din kasi sa TikTok. At ayun, mas okay na higpitan yung mga bolts kapag naka-side stand at hindi po dapat siya naka-center. So yan, ito kapag naka-side stand, pakita ko sa inyo yung fittings niya. Ayan, pag naka-center, ayan, malaki pa yung awang malaki pa. Ngayon, i-side stand po natin siya. Tingnan natin yung fittings. Ayan, side stand na siya. Tapos, ayun mas lumaki pa. Ayun layo pa guys. Tapos dito, ayun layo. Ewan ko nagtataka ako, plus 3 to, pero malayo pa siya dito. Sa akin kasi 2.5 lang, pero ang lapit na. Depende lang siguro sa pagkakalagay Pero yun, matras na po yung wheelbase niya. Medyo nag-atras na po siya. Nag-lowered na siya doon. Saktuan lang yung adjust natin guys Ayan ayos na, pakita ko sa inyo na malayo. Yan diba? May tindig na siya. Lumayo na siya doon. Yung shock natin, stock lang din yan. Wala pa sayad. Na magic lowered na rin natin. Ganda na ng tindig compared do sa kanina na parang punggok pa siya na na-compress. So yung pinaka problema na lang din natin dito, brake cable.
Ayan, kagaya din dun sa kay Scarlett natin, umalis yung kapatid ko, iniram. Is, i-reroute natin yung cable. Ito yung cable na yon. Ito. Yung cable na yan, hindi na kasi siya aabot hanggang dito. Ayan, kung saan siya nakatornilyo. Saan ba yun? Dito. So, malayo na siya doon. Ngayon, tatanggalin natin to, baklas natin to. Reroute natin. Pagkita ko mamaya, baklasin lang natin to guys. Tapos sa mga wirings, so hindi natin nagamit itong bracket dito sa airbox. Dito na lang natin siya ilalagay. Dito. Ayan, para hindi po siya nakalawlaw. Ayan o, di ba? Ayos, may paggagamitan. Tapos dun sa mga wirings dito sa kabila, wala na po tayong magagawa dyan. Ito, hindi na natin siya may susuksok dito. Kasi nabanat na to. Ayun o, ito yung butas niya, yung dalawa. Hindi na natin siya may susuksok. Itong isa parang kaya pa eh. Kaya pa itong isa eh. Tsaka ayun. Kaya pa itong isa, naisuksok natin. Ito hindi na, malayo na. Hindi siya naisuksok ko pa. So yun yung mga adjustment natin guys. Plus 3 na ES from Wesley. Ayan, ES extension. Yan yung mga i-consider nyo. Pag ilalagay nyo, kailangan na side stand lang para malaking clearance. Makikita nyo naman malaking clearance compared sa naka center stand. Tapos yung ano rin dito alignment. So bago nyo higpitan, galaw-galawin nyo. So syempre kapag naka side stand yan, kailangan nakatayo yung motor, nakaangat. So dalawa dapat yung katulong nyo sa paghihigpit. So may isa taga-higpit, isa taga-hawak lang ng motor. So hindi pwede kasi nakaganyan yan para makita nyo yung alignment. Tatayo nyo yan. So may taga-hawak dito habang may naghihigpit. So kanina nagpatulong tayo doon sa tropa natin, yung may-ari nito. So siya yung taga-hawak, ako yung naghihigpit. So hindi ko lang na-videoan pero yun yung scenario. So yun guys, reroute na lang tayo. Tapos pagkita ko sa inyo yung magiging output natin. Kung abot siya dun sa dulo guys. Baklas lang tayo. So yan, baklasado na yung harap. So sa pagre-route, gaya lang po ng ginawa natin kay Scarlett. Yung brake cable, sundan nyo lang po yan kung hindi nyo mahanap dito kasi nandito yan sa tatlong yan. Sundan nyo po yan sa ilalim. Ngayon, tuntunin nyo. Ayan siya. Tapos, yung pag-akyat nya, ayan, ito siya. Itong cable na to. So tatanggalin nyo po siya dito sa housing or dito sa clamp na to para mabanat po natin at ma-extend po natin siya. So yan, ngayon napalabas na natin siya. Ito yung wire na yan. Tatanggalin po natin siya hanggang dito sa ilalim. So ibuka natin to para makadaan siya dito kasi kung makikita nyo yan, lusutan na yan dito. Ayun, yung lusutan na yan, butas po kasi itong part na to. May butas po dyan. Itong butas na yan, dyan natin padadaanin. So babaklasin natin to from dito, hugutin natin, tapos isushoot natin dito sa kabila. So sa ganung paraan, may extend po yan at hopefully umabot na po siya. Itong clamp na to doon sa tornilyuhan po niya, which is ito. So yun, ayan, nahugot ko na siya. Ayan, ito yung dulo. Ayan o, ayaw pa magpakuha. Yan. So tinanggal muna natin yung clamp niya. Ito yung clamp niya guys, dito sa rubber para mailusot natin. Ngayon nailabas na natin. Lusot naman natin dito dun sa butas na tinuro kanina, which is dyan sa kabila. Tapos padaanan ulit natin dito sa ilalim na yan. So yun, nare-route na po natin siya. Ito yung brake cable natin. Ayan, o. Pinadaan ulit natin dito sa ilalim. Tapos dire-diretso na siya. May mga sabitan siya diyan, pero hindi ko na sinabit-sabit kasi nakakaigli. So dire-diretso na siya. Ngayon, pumasok siya dito. Ayan o, lumusot siya dyan. Ngayon, lagay natin to. Tapos try natin kung kapag niliko-liko to is walang problema. Kasi nahihila pa yun kapag niliko-liko. Ngayon, pag all goods tayo, pwede na natin lagay yun. Hindi na natin kailangan magpalit ng cable. So yun, binalik ko lang ulit siya dito. Ayun, para naka-clamp siya dyan. Tapos ayun, naiba lang. Dito na siya dumiretso. Nagiba siya ng ruta. Ayun, papasok na siya dun. Yun, lagay lang natin to. So yun, all goods na po tayo. Napadaan na po natin dyan hanggang doon sa dulo. Ayan, nakakabit na po natin. So ngayon, sinusubukan ko kanina kung kapag nililiko is may epekto or naipila siya. Ayan, hindi naman. So may konting allowance pa rin naman.
Ayan, at saka also kapag nalagay nyo na dito sa stopper, hindi na may hila yan kasi ito na yung pipigil para mahila itong preno natin dito sa likod. So all goods na tayo dito. Lagay na lang po natin yung mga fairings po natin, tapos bigyan ko kayo ng review tsaka montage nitong ginawa nating ES extension. So yun, all goods na, nabuo na po natin yung buong motor. So i-walk through ko lang po kayo sa mga nangyari at mga updates po natin. So para ma-refresh po kayo sa mga pinagagawa po natin dito. So dito nilagyan ko po siya ng clamp. Ayan yung bracket po natin. Tinornilo dito, tapos dito. Tapos yung sa brake cable, all goods naman. Tapos yung dito, hindi na nga natin na ibalik. Tapos yung impression po natin dito sa plus 3 natin. Kung titignan po natin siya compared kay Scarlett na naka plus 2, ayan, parang konti lang naman yung difference, no? Tinitignan ko yung gulong eh. Parang konti lang naman yung difference kasi yun nga, pwede natin siyang mahabaan depende sa paano natin i-adjust dito. So yun yung advantage nitong extension. So pwede siyang parang mag plus 3.5 yung dating, depende sa haba. Ang cons lang nun, titignan nyo siya dito kung sayad. Ayan, tayo naparaanan po natin. Tapos dito sa shock, sayad po siya kapag naka-center, kapag naka-side hindi naman. So yun, so far so good. Halos same lang naman ang setup natin kay Scarlett, pero mas lowered pa ng konti yung harap ni Scarlett natin eh. Ayan, sa front, ayan, may bukod na video tayo, gusto yung panoorin. Pero yun, satisfied na tayo dito. So yun, bigyan ko na lang kayo ng montage dito sa ginawa po natin. So yung major changes na napansin natin dito ay syempre bumaba yung ground clearance. Mas naabot na natin yung ground compare sa nung hindi pa natin siya nilalagyan ng ES. Sa comfort, sa stability, same lang naman kay Scarlett to. Okay goods, kahit na pang long ride, pwedeng pwede yung ganito. So lang muna para sa video na ito, the more click, the more you know, extension ng engine support para dito sa Honda Click version 2. Ayun o, may tindig na. Ganda. Bye bye.